Hi guys! Good morning! Welcome mga ka-adventuristas. So ngayon, third day namin ngayon dito sa Rome, Italy. And ngayon, wala naman kaming pupuntahan. So naisipan naman na namin na pumunta ng Siena, Italy. Pero ngayon kasi dapat ang pupuntahan namin is yung Papal Audience sa Vatican City. Kasi every Wednesday yung misa ni Pope. Kaso, since nabalitaan din namin sa tour kahapon na wala ng Papal Audience every Wednesday starting ngayong July until September. Kasi nga dahil nga, dun sa harap siya ng St. Peter Basilica, sobrang tirik yung araw and mainit. So, pangit naman yung sa mga naghihintay. Kung si Pope nga 10 minutes lang nagbibilad doon. What more yung mga taong nag-aantay doon sa pila na for 3 hours pa silang nandoon. O yung iba madaling araw pa naghihintay. So, kaya ngayon naisipan namin pumunta ng Siena. Pero, kasi yun lang yung malapit dito sa Rome. Para sulit naman yung punta namin ngayong third day. So, kaya samahan niyo kami pupuntang Siena. Let's go! We're heading to Siena by bus. Super convenient and budget-friendly, kaya samahan niyo ako sa trip na to. Most buses going to Siena super on time, so better be here a bit early. Ayan guys, paalis na kami. Comfortable naman yung bus, may aircon, malinis, perfect for a quick ride papuntang Siena. Kung mahilig kayo sa aesthetic streets, eto na yon. Parang time travel. May mga cute boutique shops, leather stores at gelato spots everywhere. Perfect for chill strolls and photos. Pumasok na kami sa unang church para mag-pray. Ang tahimik sa loob, ramdam mo talaga yung peaceful at holy vibe. Sandali muna kami nagdasal bago mag-explore ulit ng Siena. Guys, look at that! Ito yung Siena Cathedral. Sobrang stunning ng details. Marble pa talaga black and white stripes. Tapos yung ceiling, gold and blue parang star sa kalangitan. Sa loob, mas lalo pang breathtaking. May artworks pa sila, may Michelangelo at Donatello. High class talaga. If you love photography or architecture, this place is heaven. Literally every angle pwede maging wallpaper. Every side chapel may unique artwork. May gold altars, candles, stained glass. Hindi ka mauubusan ng bagay na titignan. Ang ganda sa loob. Yung floor nila, may marble artworks na ginawa for centuries. Time to eat! After namin mag-explore ng cathedral, medyo nagutom na kami. So kumain muna kami. Ang daming cafe at trattoria dito. Very Italian vibes talaga. At syempre, hindi pwede kumalis ang hindi bumibili ng candies. Ang daming cute, colorful at super sarap na Italian sweets, perfect pang snack habang naglalakad. Alright guys, time to head back to our hotel. Ang haba ng day pero super worth it, pagod pero happy. Guys, nandito na tayo sa harap ng Florence Cathedral. Ang ganda ng facade, parang artwork na gawa sa white, green and pink marble. Every detail from statues to decoration sobrang intricate. Tignan nyo to. May statues of saints, biblical scenes, at carvings na sobrang precise. Ang daming simbolo at history sa bawat panel. As in,
You can spend hours just looking at the facade alone. And of course, hindi mawawala si Brunelleschi Dome. Ang laki at iconic. It's a true engineering masterpiece ng Renaissance. Pwede mo siyang i-appreciate sa labas kung hindi mo kayang akitin yung 463 steps sa loob. That's a quick look at the outside of Florence Cathedral. Ang dami kang ma-appreciate kahit hindi pumasok. Sobrang iconic ng place, kaya kapag nasa Florence kayo, don't miss this. Good morning mga ka-adventuristas! Hello sa inyo! So ngayon, today is my last day dito sa Italy. Nandito ko ngayon sa Florence Airport and I'm heading back na sa Düsseldorf, Germany. So overall experience naman dito sa Italy is good. Okay na okay siya. For me, mas okay ang Rome kaysa Paris. So, iba lang siguro yung vibe sa akin. Although, medyo delikado for the tourist kasi ang daming pickpocketer talaga dito and ang dami ko namang na-witness talaga. As in, garakalan sila. As in, yung halatang halata. Kaya, ganun. So, malungkot, uwi na naman. So, pero, samahan niyo pa rin ako for the next adventure kasi meron pa tayong pupunta ang ibang lugar. So, kita-kits tayo